rekta lang yung tama si Kim Henares. We were still discussing off the air. And so, nasa central role itong mythology of the martyrdom of Ninoy Aquino. We were discussing it earlier, Ka-Jimmy, and you were saying, you raised the question, how did Ninoy manage to get back to the Philippines and get assassinated? And who benefits? Kailangan kasi yung confluence of event on that fateful year of 1983, balikan on a sequential events. Ang una, noong May of 1983, biglang sumadsad yung halaga ng piso on a forced devaluation na dinikta ng World Bank dahil nga dun sa yung sa hindi natin nabayaran yung ating mga interest payments. So overnight, from 11 pesos to $1, naging 28 yan. So nayanig yung buong ekonomiya at talagang inindaya ng ating mga negosyante at nung ating mga mamamayan. So, yung sumunod na event doon ay nagkasakit si Marcos. At yung pagkakasakit ni Marcos, ang pinag-uusapan yung succession, sinong papalit. At ang kasunod nan, August 21, assassination ni Senator Ninoy Aquino, na noon ay naninirahan bilang isang exile sa Estados Unidos. Ngayon, ano yung ginawa nila ng gobyerno ni Marcos at ng Amerika para mapuwersang pauwiin dito si Senador Benigno Aquino? Una, kinansela ng Ministry of Foreign Affairs, yung pasaporte. Dito sa Pilipinas? Sa Pilipinas, Okay. no? At Hindi ba para yun hindi siya makauwi? Oo. Para Hindi, hindi siya kinansela at hindi na siya pwedeng manatili ron na may dalang pasaporteng Pilipino. Okay. So he has to come back. Kung gusto niyang bumalik, kailangan mo mag-renew ng pasaporte mo. So pangalawa, maliban doon sa pagkansela ng kanyang pasaporte, kinansela rin yung kanyang visa. Sa US naman yun, yung visa. Ito naman ay hakbang na ang nagsagawa ay ang mga Amerikano. So talagang may concerted effort na puwersahin siyang bumalik. Okay. Puwersahin siyang bumalik for what reason? Iba-iba yan. No? Iba-iba yung conclusion dyan, yung mga haka-haka dyan. May ibang intensyon siguro yung Amerikano na kung bakit tinanggalan siya ng visa at iba rin yung intensyon ng pamahalaang Pilipinas. Pero meron niyang pagkakatugma-tugma dun sa pagkaka-implement. So, persado siyang bumalik dito, pagkat wala na siyang pasaporte, wala pa siyang visa. Kaya ang ginamit niyang pangalan doon sa pasaporteng nakuha niya is Marcial Bonifacio, hindi na Benigno Aquino, pagkat wala na yung pasaporteng Benigno Aquino ang pangalan. Pero yung biyahe niya mula sa US, namamonitor ng international media, di ba? Siya rin mismo nagsasabi na alam niya nangyayari pagkat meron din siyang mga feedbacks galing sa loob ng intelligence agency ng Amerika. Kaya nung magkaroon siya ng pagkakataon ng stopover sa Taipei, pagkat China Airline yung kanyang sinakyan, nagpa-press conference doon dahil kasama niya yung kanyang bayaw na si Ken Kashiwahara. Who's a Japanese-American reporter. May mga kasama siya mga reporter pagkat ang kanyang impormasyon talagang magkakaroon ng asasinasyon. Well, una-una, kung alam niyang may assassination, kaya siya nag-bulletproof vest, pero siguro naman hindi niya akala na mamamatay siya. Kaya may dala siyang presence. Gusto talaga mag-political drama. Hindi. Ang ibig sabihin, talagang naniniwala siya rin sa kanyang impormasyon na may assassination. At kaya nagkaroon din ng press conference sa Taipei upang sabihin na magkakaroon at ito ay isa dun sa mga paraan ng pagdidepensa niya. Pero hindi ba nakakapagtaka? May usapang assassination, may dala siyang media, naka-bulletproof vest siya, at sabi nga niya, ay mamamatay lang siya kung sa ulo siya tatamaan. Parang maraming stage preparation. Yung media lang, dala-dala niya. Kung siya ipapasok talaga quietly, he could have done that through Mindanao and other means, di ba? Ang mahalaga dun sa punto ng mga sequences of events na to, alam niya. Dahil una, pinwersa siyang pauwiin The conditions were created. Pangalawa, may mga informasyon siya. Kaya
kasama niya yung mga media at nag-bulletproof vest siya at sinabi niya ron, this will be very quick. Sabi niya, kailangan wag niyo akong hiwalayan at wag kayong hihiwalay ng tingin sa akin. In a few seconds, I could be a gunner, sabi niya. So yun, from Taipei, lumipad dito, kaya nung maski doon sa footages nung pumanik na yung mga sundalong aresto sa kanya, yung pagtayo niya, iba na yung itsura niya, maputla na siya, knowing na something might happen because may information siyang merong assassin. We'll give the other members of the panel their time to express their version. Wilson, anong isip mo naman dito? Who motive, who created the situation, who benefits? Ang dami kasing kwento So, ako kung alisin yung kanyang personal na ambisyon. He wants to be the president, he wants to be the... So, pwede niyang isipin na ito na yung right moment para sa kanya, para palitan si Marcos. Alam din natin na umamin din siya na siya ay nagtrabaho sa CIA at sa iba pang mga intelligence agencies para sa ibang bansa. At hindi natin maalis, maging dito sa Pilipinas ay malamang. Ay ganun din ang kanyang trabaho. So, Ninoy is Ninoy. He has been made a hero, pero sino ba siya? Ano ba ang contribution niya sa ating bansa maliban doon sa kanyang naging papel doon sa anti-dictatorship struggle? Other than that, pwede bang mayroon bang siyang naipasa kay Cory at si Cory ay may naipasa kay Pinoy? So, yun yung parang napaka-importanting tanong na ano ngayon yung legacy ipinapasa mula sa tatay, sa asawa, napunta sa anak. Anong pakinabang ng masa doon sa ganung klaseng mga legacies? In terms of economic policies, wala namang binago si Cory. Wala ring binabago si Well, may binago si Cory tulad ng public utilities na state-owned. In fact, mas worse nga Mas masama nga ang mas masama nga yung nangyari. So, if this is the kind of democracy na gusto nilang gawing legacy, ay tanungin natin yung tao kung nakakatuwa itong ganitong klase ng legacy. Kung ang legacy naman ay regular ng ating eleksyon, ay tanungin din ulit natin ng tao, may pakinabang bang taong bayan sa ganitong klaseng regular na eleksyon? Lahat yan ay tatalbog walang gaanong binipisyo ang tao sa ganitong klase ng proseso. Tapos sasabihin natin ito yung utang natin kay Ninoy, o utang natin kay Cory, o utang natin kay Ninoy. Siguro, one can say na yung kahirapan natin dito sa 27 hanggang 30 taon na paghahari ng kanilang kaisipan. So wag natin itong tawaging legacy. Mas tamang tawagin itong tragedy. Tragedy. Okay, let's ask Ferdy. Ikaw naman, anong version mo nitong Ninoy myth? I would like to look at things objectively and scientifically always Kasi pagka hindi tayo tumingin sa ganyang perspective, madadala tayo So binasa ko yung forensic examination of the Ninoy Aquino assassination. All evidence points to Galman as the trigger man. In the first place, hindi totoong binaril siya sa hagdan Kasi walang dugo sa hagdan According to scientists, pagka binaril ka sa ulo, is the most bloody part of the body that can be injured. Once you injure the head, talagang bubulwak ang dugo. Walang dugong, ni trace ng dugo, walang makikita dun sa hagdan. Pangalawa, ang baril ng mga escorts niya ay 45 caliber pistols. Ang pumatay sa kanya, 357 At ang isa pang pino-point out doon ng mga scientists, mga forensic experts, yung trained soldier, hindi niya babarilin si Ninoy from behind na yung sa harapan ni Ninoy ay meron ding sundalo dahil yung 45 caliber pistol ay napaka-powerful, tatagos, tatamaan yung body niya. So hindi naman niya gugustuhin tamaan yung body niyan, di ba? At hangga't hindi binubuksan muli ang mga forensic evidence na ito, ay walang makakaalam kung sino ba talaga ang utak. At hindi tayo naniniwala na 6 na taon na nakaupo si Cory, hawak niya ang NBI, hawak niya ang PNP, hawak niya ang AFP, ISAP and everything, ay hindi niya nalaman kung sino ang utak na sa pagpatay ng kanyang asawa. At pagkatapos niya, si FBR naman, na kanyang iniluklok sa kapangyarihan, ay hindi rin nalaman. At in fact, pati sina Gloria Arroyo, masasabi natin, yellow din yan sapagkat ang nag-upo dyan ay sina Cory din at sina Ramos, hindi rin nalaman. Pagkatapos ito ngayon, hindi pa rin alam. So, para bang alam na nila, pero ayaw nilang ipaalam sa taong bayan dahil baka pag nalaman ng taong bayan ng katotohanan, mawawala yung pagiging tinatawag na martir. At nakakalungkot na at one time, si Bongbong ay nanawagan
na muling buksan ang investigasyon sa Aquino assassination. Yung senador na si Bongbong. Oo, at Congressman. sabi naman ni Noynoy, pinatawad na nila yung sino man yung may gawa noon at hindi na kailangang imbestigahan. Parang nakakahilo yung pinagbibintangan, yung anak ay naghihingi ng pagbukas ng panibagong investigasyon. Yun namang anak nung biktima, supposedly, parang ayaw na, parang hindi na interesado. So, habang buhay na lang ba nating iisipin na bayani sila samantalang binenta nila yung Pilseco, binenta nila yung Baseco, yung copper smelter natin, kaya pinagawa yan para yung copper na nanggagaling dito sa Pilipinas ay hindi na dadalhin sa Japan at tapos bibilhin natin napakamahal na finished products. Ngayon, sino may-ari ng copper smelter natin? Mga Hapon. Okay. Well, suma total sa 30 taon mula nung assassination, more or less, no? 1983, 2004 ngayon. So mga 31 years ba? But anyway, you do the mathematics there. Suma total, hanggang ngayon, yung martyrdom kuno pinapairal pa tuwing August 21, and tuwing EDSA Revolution, celebration, and so on. So, it is almost impossible to definitively find the mastermind, lalo na kung yung pamilya mismo ayaw malaman. So, how do we make a conclusion? What is clear today is that pinipilit pa nila na ihawla at ikulong sa dungeon ng mga dilaw na mitolohiya ang utak ng bayang Pilipinas. Palagay pa ba ninyo, totoo bang nakahawla ang taong bayan dyan? Totoo, nakahawla ang taong bayan at yan ay damang-dama. Pero damang-dama. kung totoo, bakit paunti ng paunti ang mga dumadalo doon sa mga EDSA celebration at dito sa kay Ninoy Aquino death anniversary? Jimmy, I think maybe there's a chance that people are now realizing the truth na hindi yan martir. Jimmy? Yeah, ang problema kasi ngayon yung ekonomiya At yung mga uri ng tao na dapat nagpuprotesta at nagagalit dito sa takbo ng mga pangyayari ay nakatali talaga either dun sa paghahanap ng kakainin on the part of the masses, of the toiling masses, dahil massive yung unemployment Yung sinasabing employed, 11% lang daw yung unemployed. So dahil pero diyan, yung employed, 82% nun, informal sector na unpaid family worker. So sa makatuwid, sa hirap nila, hindi na nila maisip ito. Tapos may oras na magigising yan at magiging espontanyo yung pagdalahad ng kanilang mga hinanaing Pero itong middle class na na tinatamaan talaga, at itong mga professional, lalo na yung mga gumagraduate sa eskwela. We have 1 minute to go. Wala rin talagang panahon kundi hanapin yung kanilang paraan ng survival. Okay, survival. Wilson? Kung ako si Pinoy, gagamitin ko si Ninoy. Dahil wala akong sariling legacy Mismong pag-amin nyo na wala siyang nabago, wala siyang nagawa. So, kung ang tingin niya ay maaangat yung kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang tatay, gagamitin niya at gagamitin niya. Last 15 seconds. Gaano katagal pa magagamit ang mitolohiya na huwad naman ni Ninoy sa panglilihis sa atensyon ng tao sa mga tunay na problema ng bayan? Hanggat merong automated voting. Kasi mananatili sila sa kapangyarihan hanggat merong dayaan through automation Ibalik mo yan sa manual. Kung makapandaya man sila, madali silang mahuli. Kaya malakas ang loob ng mga ito at napapanatili nila yung myth ng yellow heroism kuno. Dahil nandyan sila sa kapangyarihan Paano sila nalagay dyan sa kapangyarihan? Okay. Sa pandaraya. Sa loob ng 30 minuto, 30 taon na kasaysayan ng bayan ay napag-usapan po natin. So let's learn from history. Stay tuned. We will discuss another legacy of these 30 years of yellow Ebola. We will explain what Ebola is later. So let's take this break.